Ang tanghali po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. O yun, nakikita nyo sa ating screen. Yan po ang nangyari dyan sa EDSA. O, nagpuntahan po, nilusob po ng Marcos loyalist itong EDSA, mga kababayan. Nagsisimula na po nga dumami itong mga loyalista. Ayan po sa ating screen. Ito po, ano to hindi po ito fake news hindi katulad ng ginagawa ng mga DDS. Yung mga DDS, inililis sila yung camera dun sa bakante. Itinututok lang dun sa mga pagmumuka ng mga DDS na nandun. So, kunyari, palalabasin nila marami. Ito po, literal na yan po mismo. Wala pong dyan, walang filter. Kung ano yung nakikita nyo, yan po yung ganyan po karami. Yun nandyan po ngayong mga loyalista dyan po sa EDSA. At kalat-kalat po sila ngayon. Kaya hindi nyo nakikita na marami. Kalat-kalat po, saka mainit po medyo mainit pa. Kaya medyo yung iba sumisilong sa Gedli. At yung camera medyo malayo. Ito yung cover to ni JDB. Ayan, isa pong kakilala natin na BBM vlogger. Ayan mga kababayan. So nandyan po sila sa People's Monument. Diyan po sila nagtipon-tipon. At to sa bandang likod doon, marami sa likod medyo lakihan nga natin para makita ninyo yan. Doon sa bandang likod, medyo marami-rami na. Ayan mga kababayan. At tahimik hindi katulad ng mga DDS na ng mga rally-rally. Napakaingay mga kababayan. Puro mura, puro away. Ito lang to, pagsuporta lang kay Presidente Bongbong Marcos. Yan yung nangyayari ngayon dyan sa EDSA mga kababayan. Pakinggan natin yung nangyayari. Ang mga Marcos supporters at lalo na ang mga loyalista. Yan yung mga first gen Diba? First generation, yun Sila yung mga malalim na nasugatan noon, nasaktan sa nangyaring napaalis si Apolacay sa pwesto at sa bansa natin. Hindi ko talaga naisip na nihinagap na makikita ko ang kulay na yan dito. Kaya sabi ko, hindi ko palalampasin ang araw na ito na hindi ako pupunta para mag-cover dito. Okay, so yan mga kababayan yung nangyayari. Actually ako, inimbita rin ako dyan mga kababayan. Tinext ako, nag-text sa akin at kami join ka dun sa EDSA. Sabi ko naman, kung malapit lang sana yan, walang problema. Saka medyo medyo alam nyo, hindi nga ako makapag-live Kasi meron pa tayong dinaramdam. Pero kaya-kaya natin ito kapag medyo fully recovered na po tayo. Baka makipaghabulan pa ako sa inyo dyan. Ako pa lulusob dyan at talagang ipapakita ko sa inyo kung ano talagang kaganapan dyan sa EDSA. Pero sa ngayon, medyo muna tayo. Relax lang muna tayo relax lang tayo. Basta tayo nakasuporta sa mga adhikain ng gobyerno. Kasi ako, sa totoo lang, ayoko na ng gulo Gusto ko katahimikan. Gusto ko mabigyan ng bansa natin ng kapayapaan. So, against tayo sa lahat po ng kumukontra sa gobyerno. Hindi naman po tayo as in talagang loyalista o Marcos loyalist. Hindi po tayo, lang po tayo pro-government. Sinusuportahan po natin ang magandang adhikain ng gobyerno. Pero kapag may mali po nakita tayo sa gobyerno, hindi naman po tayo papayag na basta-basta lang harap-harapan, hayaan natin. Hindi. Kakalampagin natin sila. Ganyan po ang Batang Maynila to. Hindi po tayo panatiko. Hindi po pwede na harap-harapan mo kami nilanakawan at gumagawa ka ng katulongisan, hayaan lang kita. Hindi ganoon. Maging ang mga taga-suporta ng Batang Maynila to, hindi po kami ganyan. Pag mali, pag tama, papalakpakan naman. Ganun po 'yun. Kaya hindi porke kumakalaban tayo sa mga DDS, sabihin Marcos loyalist yan, BBM supporter. Hindi po. Kami po, dito sa Batang Maynila to, ay tumatayo lamang sa tama. Gusto kasi namin tahimik na bansa Di ba? Sino ba naman ang ayaw sa tahimik na bansa? Kaya kahit kailan, ako po ay hindi susuporta sa mga sumisira o nagwawasak o gustong agawin ang kapangyarihan sa gobyerno. Hindi po tayo kahit kailan susuporta sa mga yan. Ayan mga kababayan, si JDB, ayan po yung nakasombrero. Alam ko siya po yan, ayan. Mga kilala po natin yan, mga kasamahan natin yan. At bagamat hindi tayo loyalista,
No? Pero pro-government tayo, sumusuporta tayo kay Presidente Marcos. Kasi pag loyalista, parang DDS. Minsan pag loyalista, gano'n eh, talagang panatiko eh. Kaya sabihin na lang natin na Marcos supporter o kaya government supporter. Yan, admin supporter. Yan po ang Batang Maynila Toits. So yan mga kababayan, may mga, yan, sabi ko sa inyo kaya medyo konti pa lang kasi nasa Gedli, sobrang init kasi ng panahon, anong oras na ba? 12:56, live po ito mga kababayan. 12:56, kaya medyo sobrang init pa. Naku, lalo na pag ganyan ng mga edad, naku, baka ma-heat stroke pa. So tama muna sa Gedli muna. Tapos pag medyo medyo malilim na, pwede nang gumit na. Pakinggan natin, may ni-interview si yung vlogger Masaya kayo sa nakita niyo? Oo, ngayon masaya ako dahil sa pagkakata ng loyalist. May legend po, si Go Philippines, ang aking best friend. Nako, ayan, oh. Lagi ko sinusubaybayan kayo. Oo. So marami pong vloggers ng BBM vloggers na nandyan. Sayang, gusto ko sana pumunta kaso kung pipilitin ko, tapos mabibinat naman tayo. Mas lalo tayong tatagal ang ating recovery. So kailangan nating mag-sidelines muna. Pero full support ako sa kanila, full support ako sa ginagawa ng ating mga kapatid. Lalong-lalo na mga BBM vloggers, mga pro-government vloggers. Ayan. Alright, so yan mga kababayan. Abang-abang tayo kung ano mga susunod na mangyayari. Interview muna sila. Yan, yung mga interview. Taas mo, todo mo. Okay, so yun po yung yun yung mga tao dun sa sa Kodli. Ayan dun sa harap. Pagtawid po ng kalsada, ayan po. Naku, dumadami na mga kababayan Mamaya, milyon na to. Milyon na po itong lumusob dyan po sa EDSA, mga Marcos loyalist, lumusob na po dyan sa EDSA. Bilang pagsuporta kay Presidente Bongbong Marcos kasi wala ka naman susuporta ang iba eh. Saan ka pa susuporta? Doon sa sumisira sa gobyerno? Doon sa nagbabanta sa Presidente? Hindi ka dapat magbigay ng suporta sa ganong klaseng tao. Delikado ka ron. Kung kaya niyang magbanta sa Presidente, nagugurgurin niya ang Presidente, pati asawa nito, pati Speaker of the House, kung kaya nilang gurgurin, mas lalo na tayo mga kababayan. Wala tayong kalaban-laban sa mga yan, so pwede din tayong gurgurin ng mga yan. Kaya nga, di ba? Kaya nga, ang dami pong kaso ng human rights violation itong tatay mismo ng ating Vice Presidente kasi nga wala silang takot na nang maggurgur na buhay ng tao. Alam mo naman ako, pro-life ako eh. Kasi ang alam ko, ang paniniwala ko, Diyos lang ang pwedeng kumuha ng buhay ng isang tao. Wala po tayong karapatan. Hindi po tayo ang nagbigay ng buhay sa kapwa natin. Diyos ang nagbigay ng buhay, kaya Diyos lang ang may karapatan na bumawi ng buhay ng isang tao. So malaking kasalanan po 'yan sa ating Panginoon. So ewan ko bakit ang lakas ng loob nila na gano'n na lang kumitin lang buhay ng ibang tao. Nakakatakot, nakakakilabot mga kababayan sa totoo lang. So yan po. Itong ayan, kikwentuhan natin sila. Marami sila mga walo. Ilan yung cellphone? Wala nagpa-plug. Ipon-ipon lang. Baka naligo ngayon. Nakita ko wala nagpa-plug. Ini-invite ko nga yung mga DDS vloggers. Pumunta kayo rito. Diba? Kung meron sa inyo nga titiris, kutoso, naharang, kakusapin ko na wag hayaan nyo sila. Sabi ko nga, nung nandun kami, dapat hindi nila kami tinaboy. Bakit? Tinaboy kami, henerasyon anak ko eh. Kasi, dapat magpasalamat nga sila sa amin kasi yung mga Marcos supporters, nakakapanood sa kanila, di ba? Dahil sa channel ko. Okay, so yan po yung yung latest update natin.
Ayan po yung nangyari ngayon sa EDSA. Nilusob po ng Marcos loyalist itong EDSA. At yan mga kababayan, ang update natin sa araw na ito. Abangan ninyo mga kababayan, may mga PBJ defenders po tayo na nandyan, na pupunta dyan. Abangan po natin sila dyan. Ayan po, yung mga loyalista, yung mga nakapula, mga vloggers, syempre yung mga vloggers, alam nyo kung sino may mga bit-bit na cellphone, may mga tripod. Yan, katulad po nito ni JDB, ayan, naka-live po siya, dyan po, ayan, nakikigamit tayo ng video niya, para lang po makapag-update tayo na nandyan po sila ngayon at pakisuportahan po ang adhikaing ito na magbigay ng suporta dito po sa ating gobyerno. Alright, so yan lang po muna mga kababayan. Update ko po kayo kapag meron pang karagdagang pangyayari dyan po sa EDSA. Yan po ang mga loyalista ay lumusob po dyan po sa EDSA. Kala nyo, kayo lang. Hindi lang po dito sa may karapatan na magpakita ng suporta sa kanilang sinusuportahan. Kanya-kanya po tayong karapatan. May karapatan din po ang mga loyalista, kahit sino, na maghayag ng kanilang support. Lalong-lalo na dito sa ating gobyerno. Kung sumusuporta nga sila sa sa naninira sa gobyerno, hindi mas lalong may karapatan ang mga tao na sumuporta sa lehitimong gobyerno. Ito pong gobyerno na pinili po ng taong bayan. Okay, so yun lang. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayo lahat. God bless po.